ay Bukasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Manaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito, tayo ay sasamahan ni Sister Angelica Lozano mula sa Benedictine Sisters Reparatrices of the Sacred Heart. Good evening po, Sister Angelica. Magandang gabi din po, Father Randy, Carlo, and Earl. Upang simulan po ang ating online usapang bukasyon, pangungunahan ni Earl ang ating opening prayer at ang pagbasa naman po ng Ebanghelyo na pangungunahan ni Carlo. Alalahanin po natin na sa bawat sandali ay kapiling natin ang ating mapagmahal na Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay makapagbahagi at makapagkwentuhan sa gabang ito patungkol sa iyong pagkilos at patuloy na pagtawag sa amin. Dahilan sa iyong malabis na pagmamahal sa amin ay ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus at naging katulad namin. Ipinakita niya sa amin ang pag-asa na sumisilay sa kanyang mga gawa at salita. Ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na ang siyang pundasyon ay pag-ibig na tanging sa iyo lamang nagmumula at magkakaroon ng kaganapan. Likhain mo po kami lahat upang aming maisabuhay ang panawagang magmahal sa pamamaraang sang-ayon sa makalangit naming pag-aasa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso't isipan sa pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatansang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugtan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria? Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililibad ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't madalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang magtatalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Sa kabila ng maraming mga ingay, alalahanin
panahon at mga kaganapan sa ating kapaligiran, hindi pa rin ito dapat na maging dahilan upang hindi natin mapakinggan ang paanyaya ng Diyos sa kasalukuyan. Sapagkat ang paraan ng Diyos ay natatangi, nakamamangha, at nagdudulot ng tinatawag na kaligayahang pangkalooban. Sa bawat kwento ng bokasyon, nagiging matingkad sa bawat isa sa atin na ang paanyaya ng Diyos ay punong-puno ng pag-aalay ng sarili. Masasabi natin na hindi ito madali sa bahagi nating mayroong kanikanyang mga kahinaan, kakulangan at mga kapintasan sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos sa kanyang kabutihan ay patuloy na nagdudulot ng mga biyaya at pagpapala upang sa ating simple at payak na paraan ang kanyang panawagan ay ating matugunan. Sa gabi pong ito, sasamahan tayo muli ng isang panauhing madre upang ibahagi ang kwento ng kanyang bokasyon. Nang sa gayoy magkaroon tayo ng kaalaman o dagdag kaalaman sa pag-unawa natin sa pamamaraan ng pagtawag ng Diyos sa ating buhay patungo sa isang buhay na ganap at kabanalan. Sa gabi pong ito, pakinggan natin ang kwento ng bokasyon ni Sister Angelica Lozano. Sister Angelica? Daw po, magandang gabi po ulit. Muli po ako po si Sister Mary Angelica Lozano, OSB. I belong to a community of Benedictine Sisters who live in a monastery in Mexico, Pampanga. So, I heard God's call when I was in grade school. So, it was my family who instilled me in the value of service to God until na-involve ako sa aming parish as a volunteer cleaning the convent every Saturday with my siblings, my parents, saka yung aking mga tita at pinsan. So, one day, while scrubbing the floor, maybe doon ko naramdaman yung tawag ng Panginoon, with the chirping of the birds, no? Parang doon ko nakilang presensya ng Panginoon, no? It is on silence that I was captivated. So, until na parang hinanap ko na siya, na ang gusto kong nagdadasal, gusto kong malaman kung sino pa ang Panginoon, no? Sa aking buhay. Pero, hindi ko alam bakit ano yun. So, may nararamdaman ako pero hindi ko alam ang kasagutan. Until na nag-join ako ng choir, Vision of Mary, sa choir, no? Until I was searching for something na I wanted to know more about our faith in Jesus. Until yun nga, lagi ko na akong nagdadasal paggabi, until years goes by, high school, no? Ganun pa rin, nararamdaman pa rin ako. Pero hindi ko alam bakit, ano yun. Until na pag mayroong sumisigaw sa kapitbahay, no? Ayoko na, naingayan ako, parang iniiyak ako, nagtatago ako sa CR, tapos doon ako nagmadre-madre, sinusot ko yung aking teacher, ginagaling ko, no? Until na, yun, I'm just wondering ano yung mga gano'n, pero hindi ko naman alam, I'm active like that. So, yun lang, no? I was searching for something more, no? I know God was calling me, no? I began looking for a way to respond, no? Generously to Him. Until one day, nanonood ako ng sampagdito teacher, si Gloria Romero, nakamadre, ganito siya. Astig ganito, nagdadasal siya to God. No, with lightning, lalo mo naman pag yung mga video sa TV, mayroong mga effect yung mga TV gano'n, no? Ang ganda-ganda ni Gloria. Tapos, gusto ko gano'n, sabi niya ganyan. Gusto ko gano'n. Gusto ko, may nakakausap ka. Tapos, hindi na, parang pag may nag-aaw sa kapitbahay o whatever, nagnaling natin isang maganon, no? So, yun nga, nagtatabi na ako sa sir, umiiyak na ako si Lord. Lord, bakit sila nag-aaway? Sabi kong ganyan.
Until yun, yun ang mga nararamdaman ko noon na hindi ko naman alam kung ano yun. No? Until isang paraan din na parang tinatawag din ako ng Panginoon until high school, no? Yung popularity, no? Doon na-involved na ako doon. So, actually, since grade ko lang ng college, meet ako sa, sa campus, sa classroom, no? But suddenly, one day, 1 year, high school during high school, doon ko naramdaman na tinatawag talaga ako ng Panginoon. Pero, nakikipag-bargaining ako. Baka naman ako lang ang may gusto, baka nagkataon lang itong mga bagay-bagay na nararamdaman ko. Ngayon, until yung klase ko, siyang naging youth, hindi ako. Sabi ko, bakit kaya ganun? So, hindi na ako yung youth may conscious. Sabi ko ganyan, there's something. Sabi ko, kinumbong ko kilid yun, no? Sabi, hindi nagkabulutong yung youth namin. Tapos ako yung pinalit. Hindi na ako yung nasipaglaban. Ako nanalo. Pero nung ako na yung sikat na sa campus, parang nararamdaman ko yung nanghiliit na ako. Parang gusto ko yung pedestrian auntie ko, ayaw ko yung gano'n. So, until nakikipag-usap na ako sila. No, hindi ko parang hindi ko kaya itong kasikatan na ganito. Parang hindi ganito yung gusto ko. Gusto ko yung isang suot lang, yung hindi palit-palit ng damit. Gusto ko simple lang. Kung nagdadasal lahat yun. Ganyan mga nararamdaman ko noon. Until na, doon ko nagustuhan yung simpleng buhay. Yung mangalit ng isang design lang. Pero saan yun, Lord? Sabi ganyan. Pero saan yun? Until na, madaming trials during those years hanggang 4th year, no, sa family ko. At doon lumalim ang aking pananampalataya sa Panginoon. So, I continually seek and beg the Lord for His mercy to guide me where I must serve. No? So, but then, again and again, I experienced the feeling of fear, confusion, no? Daming pumapasok sa isip ko noon. Kasi syempre, ganitong tao lang ako, tapos yung ganito lang ang pamilya ko. So, ang dami kong fear. Yeah. But then, this was how my life until I came to know the Lord, no? Nung bang sa prayers na yun ng pamilya ko, doon ako dumalim ng pananampalataya sa Panginoon. At doon ang naging foundation ko. So, until ngayon, nabit-bit ko yun na yung parang pag may trials, doon ka lang kakapit. So, until I was filled with a desire to give my whole life with Him. Until na nag-design na nga ako ng mga pag-ibagay na bigyan mo ako ng sign kung talagang gusto mo akong mag-serve sa'yo, no? Medyo sakto naman, dumating yung isang congregation na sa simbahan, sa simbahan after Mass, nagsalita siya sa vocation campaign na yun. First time ko nakarinig ng vocation campaign sa isang congregation na active pa. So, until yun, nang narinig ko yun, gusto ko gano'n, sabi ko ganyan. At nilapitan ko si Father. At sabi niya, you can approach Father, sabi niya. Lumapit naman ako kay Father. And then, nagkano ka ng lakas ng loob, bago ko ginawa yun. But before that, na-adapt ko yung ways ng ate ko. Kasi gusto rin niya mag-madre noon. Sinasama niya ako sa isang congregation. Until na-adapt ko yung ways niya na maging independent. Nung ako lang, naging independent na rin ako. Naiiwan ko yung bahay namin, yung pamilya ko. No, dati-dati at ako sa family ko, sa bahay namin. Hindi ako makaalis na yung mag-inis. No? Until na, yun nga, nagpunta ako sa isang congregation, tapos nakausap ko na si Father. Punta ka dito, pumunta nga ako doon. Pero, until na parang hindi ko gusto yung nila, yung charism. No, yung vocation, yung tawag doon, yung apostolate, no? They are, preaching and teaching, no? Sabi ko, gusto ko yung nagdadasal lang, sabi ko doon. Until suddenly, sa congregation, ang aking pinuntahan. Until na, yun nga, sabi ko sa kanila, gusto ko
po yung nasa loob lang, nagdadasal. Sabi ko naman sa kanila, bawat pinupuntahan kong congregation. Until nga, tinuro nga itong congregation. But then, before that, ang dami pang nangyari. Yun nga, nag-inject ng mga signs kay Lord, yung talagang gusto ko o gusto niya, bigyan mo ko ng sign na sana ang magbigay ng flower ay puti, sabi ganyan naman diligaw. Tapos yun yan, nangyari nga yun, but then, hindi ako convinced kasi baka nagtataon lang. Until, yun nga, another sign na naman, nagbigyan naman ako ng sign. Dami kong hinihisa, pero hindi ko alam yung iba pero yung iba ko, medyo alam ko pa yung iba. Tulad nung, ano ba yung isang sign? Sana sa simbahan. Sabi ko sana, malapit ako makakapagtrabaho sa simbahan. Yung nangyari din yun. So, until I found my giving great blessing from God na as a result of my life na yung bang yung courage yung saka yung lumakas yung kalooban yung loob ko na natahakin itong ganitong bukasyon na nararamdaman ko, no? Until isang time pa yung ko kay Lord, no? Yung bang sana makita ko yung bang last boyfriend ko, sabi niya ganyan, magigid o kumabigig yung boyfriend ko sa simbahan, sabi niya, nangyari nga, no? Nagka-boyfriend ako na sumusunod sa akin, gano'n. So until yun, no? Until na nag-practice na ako ng fasting. Fasting kasi sabi, kita ko yung ate ko kasi nagis na yung mga alaas ng ganyan, no? Kasi bawal daw sa monastery yun, tapos na-applyan. So, yan din ang ginawa ko. Ano mo? Sinanas ko yung sinangla ko yung aking kwintas para may pang lang ako. Kapag yung mga requirements, until na, hindi ko na pinaalam sa nanay ko. Kasi nga, for sure, magagalit siya kasi daw, ang pagmamadre ay mahirap. Yun nga, nung nagpaalam na ako sa kanya, no, sinampal niya ako kasi nga, nakasagot ako ng yung gano'n, di ba, bawal sa mga nanay ang sumasagot. But then sa akin naman, sabi ko sa kanya, pakinggan mo ang nararamdaman ng puso ko, sabi ko sa kanya. Yun ang pinaglaban ko. Until I have learned so much beautiful things, the value of community life nung nandito na ako, no? But then, yun nga, ang mahirap lang, yung bang noon hindi pa kaya ng nanay ko na maging sa ganitong buhay, no? But then, nung kauli o diyan naman, natanggap naman niya. Yung gano'n. So, nagkarakas ako ng loob dahil nga, doon sa courage na yun, gusto ko, yung bang ma-experience ko yung na mag-independent ako sa tawag ng Panginoon sa pag-servisyo sa Kanya. Kasi nga, bandang uli kasi magkakahiwa-hiwalay din naman tayo. Kaya yun ang determined period ko para talagang pumasok na sa pagmamadre. Kaya yun ang aking ngayon, nandito ko for how many years bilang isang madreng mongha, no? Benedictine congregation. So we are dedicated to a perpetual adoration to the Blessed Sacrament, no? Our main apostolate as a contemplative community is intimately, no, expressed in silent adoration. So we engage in a creative work as a way to be responsible for the building of the community by making hosts, yourself, cars, and vestments. Yan ang aming mga apostolate na ginagawa dito sa loob ng convento. So, ngayon, for many years, nandito po ako, bilang taga-lingkod sa Panginoon, bilang madre. Maraming salamat po, Sister Angelica, sa unang bahagi ng inyong pagbabahagi ng kwento ng bukasyon. No? Earl and Carlo, nakikita natin kung gaano katingkad ang karanasan ng pagtawag ng Diyos sa pagkukwento sa atin ni Sister Angelica. No? Na nandun yung kanyang tinatawag na desire o paghahangad na makilala yung Diyos na ipinapakilala din ng mga tao sa paligid niya. At nagpatuloy ito sa pamamagitan din ng pagsama niya sa iba't ibang mga religious organizations
At yung magkaroon ng lalim sa pagtingin sa buhay. Yung sabi nga niya kanina, searching for something more. Na hindi lang yung nandyan, kundi meron pang ibang hinahangad. At sa paglipas ng panahon, nagawa niya itong matukoy. Yung kabukasan na yakapin ng isang simple at payak na buhay. Yung karanasan na makapag-alay ng maraming oras para magdasal. Hindi ba't ang oras para manalangin o ang pananalangin ay pagkakataon upang magawang lumalim tayo o magawa nating lumalim sa ugnayan natin sa Diyos. At mula sa karanasang yaon, kahit na naging mapanghamon, lalo tigit sa bahagi ng kanyang pamamaalam sa kanyang mga magulang, para pumasok sa ganitong klaseng paraan ng paglilingkod o ng pag-aalay ng sarili bilang isang madre, ay ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Ang Diyos na rin ang nagbigay ng kinakailangan niyang biyaya at grasya na nagdala sa Kanya hanggang sa kasalukuyan upang maging tapat na lingkod sa kabila ng lahat. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang Masarap ang feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalove mo rin, ay linalove ka niya. Na-inlove ako sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo. Mukha ideal siya. Tapos, na-inlove ako sa kanya. Sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved. Siguro po, kasi tinitreasure ko yung love na yon. Andyan lang siya, andyan lang sila. I felt masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang may mystery, hindi ko maintindihan. Parang I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon, sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging I know, ewan ko kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Issue ko nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko. Yung personal, yung special experience na minahal at nagmahal doon nga sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko. Pati din yung sakit, yung pain
naiwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko kasi ako ang panganay eh. Ang sinakripisyo ko po. Siguro lang I have to be with my parents in their trying moments. Pero katulad ng sabi ko, sila mismo minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa'yo, pero masakit. Pero nilet go niya ako. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Mas malalim pa nga yung pagmamahal ko sa tinatagal ko dito sa monasteryo. Dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to, baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo, isa lang ang nare-realize ko eh. Maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya kung hindi ako nagmamahal, sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga tong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Yeah. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po si Sir Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon hanggang ngayon, Mula noon hanggang ngayon, Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bukasyon. Kasama natin si Sister Angelica Lozano. Sa pagkakataon pong ito ay magkakaroon tayo ng tanungan. Magtatanong po ang ating mga kasama, sina Carlo at Earl, sa ating panauhing madre. Mauna po si Carlo. Magandang gabi po, Sister. Good evening. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwentong bokasyon sa amin ngayon. No? Sa totoo lang po ay natutuwa po ako dahil ito yung unang pagkakataon namin na makapag-interview ng isang mongha, ng isang contemplative sister. Kaya ang dami-dami kong gustong itanong. Siguro ang gusto ko lang po, Sister, ngayon na itanong ay papaano po ninyo na-detach yung inyong sarili mula sa mga bagay na pinaghahawakan nyo noon bago po kayo pumasok sa buhay ng isang mongha? Kung meron po kayong karanasan na parang sinabi nyo nga po kanina, nag-bargain pa po kayo, papaano nyo po na ihiwalay yung inyong sarili doon sa mga bagay na you hold so dear in your life? Unang-una, hindi natouch yung sarili ko sa pamilya ko, no? Unti-unti ako umaalis sa bahay namin. Kasi actually, masyado akong attached sa
sa bahay namin yung paglilinis, hindi mo maiwanan pag hindi malinis, no? Unti-unti kong yung sarili ko, no? Pumupunta na ako sa ate ko, hanggang sa 1 week, talagang titiisin kong wala na akong concern sa bahay namin, no? Alisin ko yung concern ko sa bahay namin na, hayaan mo na kung marumi, kung malinis, bahala na sila. Sila naman ang mag-take charge, no? As a nanay ko, sa relationship ko sa kanila, kaya ko ba na in 1 week, malayo ako sa kanila, hindi ko sila hanapin. No? Yun, mga bagay na yun ay aking unti-unting ginawa para ma-focus na yung aking attention sa Panginoon sa pagsiservisyo sa Kanya. Maraming salamat po, Sister. Isa pa po follow-up question, kung okay lang po. No? Sa tingin niyo po, ano po yung naging grace o yung biyaya nung pagtitouch ninyo ng inyong sarili doon sa mga bagay po na iyon? Actually, nung bago pa man ako pumasok, at nung pumasok na ako na nandito na ako, nakita ko yung grace na nandyan ang Panginoon. Kasi bakit? Nakikita ko hindi sila pinabayaan ng aking mga kapatid, no? Yung pangangailangan ng aking mga magulang, at saka yung sa kanilang needs, no? At tapos yung mga ate ko, no? Yung anak may trabaho sila, no? Yung mga ganon. Pero sabi, wala namang perfect sa kanila. But then, at least, yung pangangailangan nila hanggang ngayon, yung aking mga magulang, by sharing to their needs, no? Nandoon pa rin yung relationship namin ay laging buo. Yung po, maraming salamat po, Sister. Mga kapatid, makikita natin na sa isang buhay ng isang taong itinatalaga ang sarili sa Diyos at tumutugon sa kanyang pagtawag, isang katotohanan ng paghihiwalay ng kanyang sarili, paglibot sa kanyang sarili sa mga bagay na kanyang pinakahawakan. Ang detachment ay isa ring biyaya, isa ring grace na mula sa Diyos, ng paggamat ito ay hindi madali, ito ay maraming hinihingi. Ito ay isa ring pag-surrender sa kalooban ng Diyos na instead of letting us be the gods of our life, we let God to be the God of our life. At tama nga naman, sinabi ni Sister na hindi nagpapabaya ang Diyos. Kapag mayroong hiningi ang Diyos at kusa natin itong ipinigay sa Kanya at bukal sa ating kalooban na ibinibigay sa Kanya, alam ng Diyos yung gagawin. Kung ang ating buhay ay aalay natin sa Diyos, kung ang ating pagkakataon, ang ating kalakasan at mga talento ibibigay natin sa Diyos, tiyak, God will transform us into His instruments of love and compassion. Muli po, Sister, ay maraming salamat at magandang gabi po. Salamat, Carlo and Sister Angelica. Ngayon naman, si Earl ang magtatanong kay Sister Angelica. Magandang buhay po, Sister Angelica. Kayang buhay. Pareho po kami ni Carlo, no? Kasi ako excited din kasi ngayon lang po kami nagkaroon ng isang bongha na makakasama. Sister, ang tanong ko po ay siguro dahil naikwento nyo na rin naman po na nung hindi pa kayo mapasok ay gusto na niyo yung buhay panalangin, no? At ang mga bongha ay kilala, no, sa pananalangin. Dahil kayo po ay Benedictine po, no? Tama po. Pwede niyo po ba kaming bigyan, no, ng kaunting kaalaman, no? Nagdadasal lang po ba ang mga mongha, no? At yung sinasabi ni Saint Benedict na ora et labora, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting kaalaman, no? Lalo na sa mga manonood natin ngayon, kung ano po ba yung ibig sabihin noon sa buhay niyo bilang mga mongha po. Salamat po. So, okay. Masasabi ko ang buhay mongha ay hindi lang nauukol sa pagdadasal. Sabi nga ni St. Benedict, ora et labora. So, dapat laging balance ang ating buhay, di ba? So, bilang cloistered contemplative monastic, no, structure ang buhay namin, no? Day in and day out, no? May horarium kami sinusunod. Yun ang tinatawag na sinasabing horarium. So, community, we form and participate in the service of the church by seeking God through communion life, no? May lecture divina na kami, no? Liturgical prayer with distinctive service, no? Adoration to the Blessed Sacrament, no? Yun na,
alternation. Pagising ng umaga, no, alas 4, tapos alas 5, tapos meal, tapos prayer, 8:30, so tapos labora, tapos lunch or preparation for prayer, gano'n. So, tapos prayer na naman, tapos labora, tapos ang tawag doon, leksyo, bibina, so tapos vespers, tapos supper, recreation, tapos yung prayer, evening prayer, yung last time ng night prayer pala. So yun, so structure yung buhay namin, hindi lang siya natatapos sa pagdadasal o sa pag-ano, because the extension of our prayer, work is, prayer is work, di ba? So doon nakabatay ang aming buhay sa pang-araw-araw gawain. So yun. May meditative tour din pala kami. Yun. Maraming salamat po, no? Mga kapatid, meron din pala silang recreation, no? Of course. Pagkakataon na, so hindi lamang yung, tulad halimbawa, no, sa pagkakaramihan sa mga kapatid natin ay yung nakakapunta lang ay sa Big Sisters, no? Nakikita na sila ay darasal lamang, no? Pero sa gitna nito ay tulad din ng buhay natin ay hindi lamang sa pananalangin, no? Pero nagiging extension, no, ng kanilang buhay, no, ng kanilang pagkilos, no, ng kanilang panalangin, ng kanilang pagkilos. At siguro sa mundo natin ngayon, no, sa secularized world, bagay na makamundo ay may mga tao talaga na sadyang tinatawag ng Diyos, no, sa ganitong uri ng buhay na hinahanap sa katahimikan, no, sa malalim na pananalangin ang Diyos na siyang kalakbay, no, kalakbay natin sa bawat sandali. At kung ito ba'y boring? Hindi, no, dahil kasama ang Diyos. At sa buhay natin ay siguro isang hiwaga at isang misteryo talaga, no, kung paano mangusap ang Diyos, no. Iba-iba ang pagtawag sa atin ng Diyos, no? Katulad nga nung nabanggit kanina at nabahagi din ni Sister, no? Parang hindi yata ito yung charism na gusto ko, no? At yung apostolate, no? Tulad ng iba-ibang tao ay may iba-iba tayong lugar na tinatawag ng Diyos, sang-ayon, no, sa pagiging ng ating katauhan, no? At sa mga nagsasabing parang hindi yata ito ang klase ng buhay, no, na tinatawag ako ng Diyos, no, kung sa palagay natin ay may panawagan sa buhay relihiyosa, ay marami pa, no. At kung nararamdaman natin ang pagtawag ng Diyos, no, sa buhay na ito, ay hanapin lang natin, no, dahil may ilalagay at may paglalagyan sa atin ang Diyos, no, sa mundong ito at sa buhay na ito. Muli po, Sister, ay maraming salamat. Salamat, Earl and Sister Angelica. Nagiging matingkad po sa ikalawang bahagi ng ating usapan ay yung katotohanan. Una, na kalakip ng pagtugon sa tawag ng Diyos ay yung tinatawag na detachment, no? Yung pagkakaroon natin ng isang kasanayan at kakayahan na hindi tayo alipin ng mga makamundong bagay o mga material na bagay, no? Yung bang maggawa nating mabuhay sa isang simple at payak na paraan, no? Dahil unang-una, maging malinaw sa atin, hindi tayo tinawag ng Diyos sa isang napaka-ingrandeng paraan, no? Tayo ay tinatawag ng Diyos sa kasimplihan at kapayakan ng buhay natin. Doon nga tayo makararanas ng pagkamangha sa paraan ng Diyos, no? Kaya siguro meron ding biyaya at grasya na nagagawa nating isuko ang lahat ng ito kahit na ang oras, kakayahan at kayamanan na mayroon tayo para sa Diyos. Sapagkat batid natin, ang Diyos ay sapat na. At hindi na tayo kinakailangan maghangad pa. Sapagkat kapag ang Diyos ay kasama natin, kagaya ng sinasabi ni Sister, siya naman din ang bahala sa mga taong ating
iniwan, bagamat tayo ay umalis sa ating mga tahanan, pero ang Diyos ay patuloy nakikilos sa kanila at mararamdaman din nila o ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay kung paanong nagkakaroon ng bunga ang pag-aalay ng sarili na ating ginaganap. Totoo po, hindi madaling bitawan ang lahat ng paanyaya ng mundong ito. Pero sa biyaya at grasya ng Diyos, magagawa po natin. At saan po ito nakaugat? Punta po tayo sa ikalawang bahagi ng matingkad na lumalabas sa ating bahaginan ngayong gabi, yung prayer life. Alam po natin ang mga mongha, maraming pagkakataon nagdadasal sila. Pero ngayon nililinaw sa atin ni Sister Angelica, hindi lang sila dasal ng dasal, may mga oras din na sila ay gumagawa. Pero bagamat malaking bahagi at panahon sa bawat araw na sila ay nagdadasal, huwag po nating iisipin na kapag ikaw ay dasal ng dasal ay hindi ka nagsiserve, no? Tatandaan po natin na kalakip ng pananalangin ay yung pagtuon natin ng pansin sa mga bagay na dapat nating pahalagahan, lalo tigit sa mga paanyaya ng Diyos sa buhay natin. Malaking bagay po yung may mga mongha na nagdadasal para sa atin. Dahil hindi lang po sila basta nagdadasal, sila po ay nag-o-offer din ng mga sakripisyo para sa ikapagpapanibago at ikapagbabalik loob ng maraming tao. Malimit niyong marinig Earl and Carlo sa akin bilang inyong spiritual director that our life is our prayer. And our prayer is our life. Ang buhay natin ay ang ating panalangin. Bagamat tinuturuan tayo ng seminaryo o ng kumbento o ng isang bahay paghuhubog o formation house na magkaroon ng mga schedule na oras para sa pagdarasal. Pero ito ay sadyang paglalagay lamang sa atin sa sitwasyon na ang katotohanan, ang bawat oras, ang bawat minuto, ang bawat segundo ay oras para makipagtagpo sa Diyos. Yung ginagawa mo, hinahangad mo, iniisip mo, pinapangarap mo, ay nakaugnay sa kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Totoo po, isang nakamamanghang pag-aalay ng sarili ang ginaganap ng mga mongha kasi syempre, hindi naman sila yung parang laging nandyan sa labas. No? Hindi naman sila yung palaging masasabi natin at makikita natin kung saan-saan. Pero sa kabanalan ng kanilang patuloy na pagdarasal, doon higit ding nararamdaman ng bawat isa sa atin kung paanong ang Diyos ay kumakalinga sa atin. Dahil may mga taong nagsasakripisyo. May mga taong nag-aalay ng oras para makipag-ugnay sa Diyos. Kulitin ng Diyos para maharap natin ang buhay na ito. Totoo po, ang buhay ng isang mongha ay isang panawagan ng higit na pag-aalay ng sarili sa buhay panalangin na may gawa. Ora et labora. No? Kaya yung iyong ginagawa ay bunga na dapat ng iyong dasal. Bagamat kami po bilang mga Diyosesanong pari o yung ibang mga madre ay higit na nakikita sa larangan ng maraming mga pastoral na gawain, lagi rin nating babalikan ang katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga biyaya at grasya na ating kinakailangan para tayo ay makatugon sa kanyang panawagan. Sister Angelica, binibigay ko po ang pagkakataon sa inyo para po sa inyong pangwakas na mga pananalita. Thank you, Father. So maybe my advice for those considering religious life or may God is calling to a religious vocation, answer Him with joyful heart. No? Do not fear, no? Never discourage, because Jesus is the reason. Maraming salamat po, Sister Angelica, sa inyong oras at panahon na ibinigay para sa amin. No? Bagamat napakalimitado po ng ating oras, pero malaking bagay po, kagaya po ng nasasabi ng aking mga kasama na si Carlo at Earl,
na kami po ay makapakinig din ng kwento ng isang mongha. Sapagkat tunay po na sa inyong pamamaraan ng paglilingkod ay nakakapulot kami ng inspirasyon na bagamat kami ay hindi makagaya ng paraan ng inyong buhay, ay magawa din namin itong mai-apply sa isang natatanging pamamaraan na alam din namin ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya para sa mga kabataan na nakikinig, sumusubaybay at nanonood sa ating online usapang bukasyon ngayong gabi, pagdasalan ninyo, saan kayo inaanyayahan ng Diyos na tumugon? Si Sister, natukoy niya ito. Kami din, na sinikap naming tukuyin ito at patuloy na tinutukoy hanggang sa kasalukuyan. Naway maging bahagi ito ng inyong kamalayan. Para po sa inyong mga karagdagang mga katanungan at mga nais na magpagabay, binubukas po natin sa ating Ministry ng Bukasyon Facebook account at ng Bukasyon Kung Tawagin page ang tinatawag na online accompaniment. Kami po ng mga pari, mga madre, mga relihiyoso at relihiyosa ay nagbibigay po ng pagkakataon via online para po kayo ay maalalayan lalo na sa ganitong mga sitwasyon na ating hinaharap sa kasalukuyan. Maaari po sa pamamagitan ng counseling, spiritual direction, or even vocation discernment or accompaniment. No? Para sa gayon po ay higit pang lumawak ang inyong pangunawa sa pagharap sa buhay na ito na may positibong pananaw at pananampalataya. Para naman po sa mga kabataang lalaki, ibinubukas po natin ang online search-in program na kung saan ay ipinapaliwanag at ipinaparanas po ng ating seminary or Lady of the Pillar Seminary sa tulong ng mga paring tagapaghubog at ng mga seminarista ang ilang mga paraan ng buhay sa loob ng seminaryo sa isang natatanging pamamaraan sa pamamagitan po ng isang online program. Kaya kung kayo po ay interesado, mangyaring makipag-ugnayan po lamang kayo sa amin sa pamamagitan din ng inyong pag-iiwan ng private message sa Our Lady of the Pillar Seminary page, Bukasyon Kung Tawagin page at sa Ministry ng Bukasyon Facebook account, at sisikapin po namin na makilakbay at alalayan din kayo sa inyong patuloy na pagkilatis sa panawagan ng Diyos. Tapusin po natin ang ating online usapang bukasyon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa iyo sa panibagong pagkakataon na kami ay dinala mo sa isang karanasan ng iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat sa mga kwento ng bukasyon na nagbibigay sa amin ng inspirasyon para higit ka namin na maramdaman lalo na sa mga mapanghamong sandali sa aming buhay. Patuloy ka pa nawang magsugo ng mga kabataang maglilingkod sa iyong sambayanan sa iba't ibang pamamaraan ng pag-aalay ng sarili. Nawa ay patuloy na lumago at mamunga ng marami pang bukasyon ang pagsisikap namin ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain po kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bukasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Manaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home, Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bukasyon. Maraming salamat po, Sister Angelica, Earl, and Carlo, at sa inyo pong lahat. God bless you po and good night.